Nakaisa na naman sa ating national team itong Chinese Taipei. Patunay na nagiging competitive na ang ating mga kapitbahay sa Asia. Kaya isang wake-up call na naman ito para sa Gilas Pilipinas. Pero bago ang natin nagpasalamat itong si Kai Sotto sa mga tumutulong sa pagpapagaling ng kanyang tuhod. Excited na si Kai sa kanyang pagbabalik pero kailangan niyang maghintay sa FIBA World Cup qualifiers. Yes, we still have the same lineup for a long time, samantalang itong Chinese Taipei ay nag-upgrade pa. Upgrade dahil ito raw pinakamalakas na lineup nila sa kanilang history. Oo, napatunayan na natin na effective ang same lineup ni Coach Tim Cone. Pero habang tumatagal, ay may lumalabas rin na disadvantage. Katulad ng madali tayong ma-scout at madali tayong paghandaan dahil alam na ng kalaban kung sino ang lalaro. But yes, we have a better preparation ngayon compared sa qualifiers. Pero mas mahaba ang training ng Taipei dahil before and after Jones Cup, sila ay nagtitraining na at bonus pa na pumasok ang mga better players. Sa katunayan ay merong at least 3 CBA players itong lineup ng Taiwan. At isa rito ay si Ray Chen na nakapagtala ng 34 points and being in the CBA ay sanay ito sa mas malalaking defenders. Sa ating mga players naman ay usapan ngayon, nakarapat dapat si Kevin Kiambao sa first 5. Well, after the game ay inamin ni Coach Tim Cone na malaki ang naging impact ni Kiambao simula lang ito ay pinasok. But syempre hindi natin makokontrol kung gagawing starter si KQ next game. Pero sa ating obserbasyon ay nakikinig si Coach Tim at mga staff sa opinyon ng mga fans. Ang tanong ay may pag-asa pa ba ang Gilas? Yes, may chance pang makabawi. Better win the next 2 games and at least talunin ang Iraq para tayo magpatuloy sa next round. Yes, importante ang game sa Iraq pero sa kanilang pinakitang performance ay hindi yun magiging madali. We need to win that game para makatungtong sa next round. May dalawang bagay na nangyari at ito ay nabanggit natin sa mga nakaraang video. At kung hindi ito magawa ng Gilas ay prone tayo na matalo at nangyari na nga. Una ay i-defend ang perimeter. Siyempre given na ang 3-point threat ng Taiwan na hindi natin napigilan. They shoot 44% sa area na yan versus Gilas na merong 28% lamang. Well, dyan pa lang, we already lost the game dahil the team that shoots better has the higher chance of winning. And sa panahong ito, sana ay kailangan na natin si Renz Abando. A better defender sa mga 3-point shooter and has a better size sana sa top scorer ng Taipei. Iba rin ang distraction ni Abando sa mga 3-point shooters. But well, sana ay pansamantala lamang ito at makabalik muli si Renz sa World Cup qualifiers. At ang ikalawa ay katulad din ng kanina na kailangan maging effective tayo sa 3-point area. Kalimitan lang ating mga panalo noon ay we shoot better from the 3 pero nag-decline ito noong mga nakaraan kaya ngayon ay we see the result. And dahil nga kulang tayo ng pure shooter ay panahon na nga bang ibalik si Jordan Heading. Ang sagot diyan ay matagal na dapat binalik itong si Jordan. And sa aking pagkakaalam ay meron ding depensa ang player na ito kaya he is a good addition. And overall ay masisili pa rin ang coaching staff. Aminado si Coach Tim Cone na he was out-coach. Pero sa ngayon daw ay kailangan mag-move on at isipin ang next game.